guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Eto guys, ano nga ba yung pinaka-sikreto ko para ma-overcome ko yung or na-overcome ko yung anxiety? Anxiety ang pinaka-sikreto guys. Ito, hindi na ako paligoy-ligoy guys. Yung pinaka-sikreto ko is yung pinaka-nakakatakot na gagawin mo, yun ang gawin mo. Kung may anxiety ka guys, kung takot kang lumabas, kung takot kang gawin yung mga ginagawa mo dati, ang ginagawa ko pa rin siya kahit na natatakot ako. Kasi kailangan matest mo yung sarili mo kung kaya mo pa rin gawin yung dati mong ginagawa dati. Sa akin guys, ang aking pinaka-workout exercise is yung dancing talaga. So, nung nagkaroon ako ng anxiety guys, ang hirap kong binalik, yung unang taon ko, ang hirap kong binalik yung pagsasayaw ko kasi ang hirap yung pagsasayaw ng ballroom, pagsusumba, ang hirap kong ibalik kasi lagi akong nahilo, lagi akong may nararamdaman, laging hindi komportable yung katawan ko, halos ayokong bumangon dati. Pero after a while guys, na-realize ko na yung takot pala, yung pinaka nakakatakot na gagawin mo kung may anxiety ka, yun yung gawin mo. So ako guys, bumalik ako ulit sa pagsasayaw ko, bumalik ulit ako sa pag-exercise ko. Doon ko na realize guys na kaya ko palang gawin yun maski na meron akong mga simptomas ng anxiety. So sa pamamagitan nun guys, na-realize ko na meron palang ganun pala yung pinaka-sekreto ng isang may anxiety. Pag meron kang mga physical symptoms na nararamdaman, kailangan gawin mo yung kung hindi mo kayang lumabas, i-try mong pakunti-kunti na lalabas, pumunta ka sa maraming tao, try mo pakunti-kunti. Yun yung tinatawag nilang best therapy talaga ng isang may anxiety. Therapy exposure is very important sa ating mga may anxiety kasi doon mo matitest kung paano, hanggang saan yung pinaka-strength mo, how you manage yung anxiety. Kung nahihilo ka, meron kang nararamdaman, nagpapalpitate ka during the time na nasa labas ka or ginagawa mo yung activities mo, that's the time na yung nervous system na mo magre-response into magiging kalma. Nagkakalma siya ng konti-konti kasi ibig sabihin nagagawa mo yung activities mo kahit na mayroon kang mga physical symptoms na nararamdaman. Dati guys, takot akong gawin yung mga bagay na ginagawa ko, ni mismong maglinis ng bahay. Dati takot akong maligo guys. Takot akong maligo mag-isa, maglinis ng bahay. Wala akong nagagawa na dati because huminto yung life ko nung nagkaroon ako ng anxiety. But eventually, noong na-realize ko na kaya ko nang gawin yung pakunti-kunti, and then that's the time na bumalik na ako sa talagang ginagawa ko yung mga activities ko, sumasayo na ako, nakakapaglinis ako ng bahay, nakakapunta ako sa palengke, nakakapunta ako sa mall. That's the time na nagkaroon ako ng more strength to overcome yung anxiety. Yung pagmamanage ko ng anxiety guys, napakahirap. Alam ko sobrang hirap kasi naranasan ko yan. Pero nung inunti-unti ko siya hanggang eventually naging okay ako doon sa pagmamanage ko ng ganon. Yung nilalabanan ko talaga yung takot, yung fears ko para gawin ko yung mga activities ko dati. From there, nagkaroon ako ng kalakasan, nagkaroon ako ng self-confidence to do yung mga activities ko dati nung wala pa akong anxiety. So, yun yung pinaka-best na sekreto na masishare ko sa inyo guys. Kasi yun yung ginawa ko mismo sa sarili ko until I overcome talaga yung anxiety. Yung overcoming anxiety guys is not hindi yun ibig sabihin na wala ka ng mga simptomas. Overcoming anxiety guys, you think na okay ka, may nararamdaman ka pa rin. Kasi namamanage mo na yung mga physical symptoms. Hindi big sabihin na overcome mo na walang-wala ka na, as in wala ka nang nararamdaman. Sa akin guys, sa aking karanasan, meron pa rin akong nararamdamang simptomas, pero namamanage ko na siya ng mabuti. Hindi na ako nagkakaroon ng ibang mga ibang takot o daming iniisip. Pag minsan guys, nagkakaroon din ako ng mga weaknesses na minsan napapaisip din ako, pero namamanage ko na siya. Hindi na kagaya noon na nagkakaroon ako ng 100% na fears sa sarili ko. Nagkaroon ako ng 0
na trust sa sarili ko kasi sa dami ng naramdaman kong physical symptoms na na-discuss ko sa ibang mga videos ko. Pero yun guys, yung pinakasekreto is yung kailangan gawin mo yung pinaka nakakatakot mong gawin bilang isang may anxiety. Kung takot kang lumabas, takot kang maligo, takot kang gawin yung mga pag-exercise mo dati, takot kang pumunta sa maraming tao, dapat guys, itry nyo rin na gawin yun para ma-overcome nyo yung anxiety. To beat your fears is to do it slowly. Yung mga kinatatakutan ninyong gawin, gawin ninyo ng pakunti-kunti para eventually magkakaroon na kayo ng self-confidence na magagawa nyo yun kahit na meron kayong nararamdaman. Kasi guys, sa mahabang panahon, halimbawa yung mga may anxiety na nahihilo lagi. Ako guys, naranasan ko yung nahihilo lagi. Tapos, wala namang nangyayari sa akin for how many years, di ba? Nagpapa-check up naman ako or nagpapa-laboratory, ECG, lahat-lahat. Paulit-ulit, nagkakaroon ako ng every 6 months, minsan annual, 6 months, 3 months na laboratory, kahit na okay. Kahit na minsan sasabihin ng doktor, minsan, next year na kayo babalik. Sometimes I go again, magpa-check ulit ako after 6 months to make it sure na wala talaga akong karamdaman. So, that's the reason also na nag-boost sa akin ng trust yung sa sarili ko is to get a check para magkaroon ka ng confidence na may assurance ka na wala kang ibang karamdaman. Kung natatakot ka ngayon, magkakaroon ka rin ng self-confidence na kagaya ko. Kasi hindi ko siya nagawa ng agad-agad. I did it slowly because walang nag-coach noon sa akin, walang nagsasabi noon sa akin. So, I did it my own. Kaya gumawa ako ng mga video ko to share sa inyo para merong kayong motivation sa mga nakakaranas dyan ng anxiety. Yung iba guys, matindi talagang pinagdaanan na kagaya ko. Kung nakikita nyo ako ngayon, ganito ako. Yung pinagdaanan ko guys, grabe. Sobrang bagsak ako noon. As in, nasa matinding level din ako na kagaya ninyong mga nanonood ngayon. So, make it sure guys na yung mga kinakatakutan nyo, unti-unti nyong gagawin para mabit ninyo or malabanan ninyo yung mga simptomas ng anxiety. Very important guys is yung ma-manage ninyo yung mga physical symptoms na nararanasan ninyo ngayon. Kahit na ano yun. Sa dami guys, ang daming mga physical symptoms na nararanasan ng isang may anxiety. Yung iba guys, malala sa iba, malala sa pagkakahilo, malala sa palpitation, malala sa panginginig ng kamay, yung mga panic attack, matitindi. Yung iba 24/7, kasama yung mga sa tenga, from head to toe guys, hindi ko na ulit i-discuss. Na-discuss ko to sa ibang video ko. Pero beating the fears or yung takot, yung pinaka-importante. Try to do yung exposure therapy na tinatawag. You go out and gawin ninyo yung mga ginagawa ninyo dati, maski medyo nakakatakot talaga, pero try your best to beat yung takot. Kasi that's the secret for you to success sa anxiety. Anxiety is not yung bigla-biglang pagiging okay. You have to try it slowly but surely. And then also think about the positive way na you will overcome this kahit na ganun kahirap. Kasi na-overcome din namin na mga nag-share ng mga videos sa mga may anxiety. So, you can also do it. Kasi, up until now, kahit na may mga simptomas, namamanage ko yung anxiety. Merong mga times na medyo hindi rin ako okay, but eventually, magkakaroon ka din ng 100% trust sa sarili mo na you can still do it kahit na medyo mahirap yung mga physical symptoms na nararanasan. It can be scary for other people. It's very, very scary. Kagaya ko, grabe yung takot ko talaga noon. Pero eventually, guys, magiging okay din. So, trust the process. You have to trust the process and trust yourself. Eventually, you can manage 100% yung anxiety symptoms. Thank you guys, and I'll see you in my next video. Bye!